umaga po sa inyo lahat. You're watching BOF TV. Nandito po tayo ngayon sa Area 1. Yung ginagawa po natin ngayon ay nagprepare po tayo ng seedlings. Cacao seedlings. Ito yung mga cacao seedlings natin. Ito ay na-prepare ni Dudoy Edber mga 3 weeks na. Ito na yun kalaki sila. Mga malalaki na. Saan yung entrance ito, Doy? Babatakin lang. Babatakin. O sige, babatakin natin para makapasik tayo. Baka ma-trap tayo dito. Ikaw dyan, ayaw mong pumasok dyan? Pasok din si Jan dyan. Kasama natin si Dudoy Edber. Si Dudoy Edber. At ito yung aso ni Dudoy Edber. Dalawang aso, yung isa kulang sa vitamins. Yung isa nasubrahan sa vitamins. At yun si Abandon, yung kadadala ko lang na tandang mula Ahoy, Iloilo. Yun ang pinakamatanda sa lahat ng mga manok ko. Yung mga manok dito na dinala natin sa Area 1 nung nakaraang mga weeks, yun ang ama ng mga manok natin. So matanda-tanda na siya. Yung gulang niya sa 3 years, naguro to 4 years na. Kasi nung nagsimula siyang maging isang sisiw, pandemic time yon. So matanda na siya talaga. Pero okay pa. Magaling pang maghanap ng chicks. Chick boy yan, chick boy. Ito na yung mga seedlings natin. Ang lalaki na, mga ilang weeks na to, Doy? 3 weeks, no? Mga isang buwan na pala. Nagkamali ako, mga isang buwan na. So malalaki na. Ito yung ang gagawin natin dito, hihintayin natin ito na lumaki, mga hanggang dito siguro, at saka intercrop natin dito sa mga coconut natin. Ito yung plano natin. Kasi yung mga kakao dito, hindi naman marami talaga eh. Dati, punong-puno ito, hanggang doon sa itaas. Mula dito sa ibaba, hanggang doon sa itaas, mayroong kakao. Kaya lang hindi po nabuo lahat-lahat. So ang ginagawa namin ngayon, nagprepare po kami ng seedlings, para po magsimulang magtanim uli. Itong seedlings na to, yun ang additional na mga pods natin sa kakao. Ito yun ang idadagdag natin sa mga nandito na. Hindi pa sigurado kung tutubo yun o hindi. Pero sigurado ako tutubo yun pag si Dudoy Edber yung babanat. Tingnan mo, ito na yung gawa niya eh. Malalaki na. Marami lang damo, pero yung damo na to hindi naman masyadong malaki. So pwede itong punin. Ito. Laki na, di ba? Mula sa buto, hindi grafted. Yung nakita ko, yung na-observe ko sa kakao, sa akin lang to yung kakao na nanggaling sa buto, mas marami yung bunga. Maganda yung paglago ng pananim na galing sa buto, at saka yung bunga mas marami kumpara sa grafted. So mas maganda to. So nandito na yung mga ilan. Nasa ilan to lahat doy, mga 300 na to, sobra. Ito mga 300 na daw. Sobra sa mahigit 300 sabi ni Dudoy Edber. So alisan to ng damo para magaganda yung paglaki niya. Andito sa ibaba, meron pa dito. Meron pang additional dito. Dito natin intercrop to. Ito yung isang niyog, yun ang sa kabila, yun naman ang sa kabila, at yun ang isa. So ang gagawin natin, pag lumaki na yung mga seedlings natin ng kakao, mag-intercrop tayo dito sa gitna. Yung gusto ng kakao malilim eh. Mas maganda yung pamumunga ng kakao pag hindi siya exposed totally sa araw. Ito pa yung mga additional na mga seedlings natin. Galing din to sa buto. Mas malaki to eh. Mas maganda yung paglago ng kakao dito kaysa doon sa itaas. Kasi hindi to in-expose sa labas. Yung ginawa ni Dudoy Edber, dito yan nilagay. Merong covering dito sa itaas. So hindi siya totally exposed sa sunlight. Hindi rin siya totally exposed sa ulan. So maganda yung pananim natin kumpara doon. Marami to. Siguro sa 100 plus to, sa 200 to. Lahat-lahat. Nakita mo dyan. May net kasi meron tayong mga manok dito. Pwedeng masira yung pananim natin pag walang net. Yun ang isa nating tandang na binili nung nakaraan. Yung pangalan yan si Nimno. Si Nimno kasi walang pangalan eh, no name. So binaliktad ko, Nimno. Unique yung pangalan niya. So punta tayo dito sa itaas. Tulungan natin si Dudoy Edber maghukay. Alam niyo naman eh.
Mula sa first video hanggang sa pinaka latest na video, yung trabaho ni Dudu Edber, paghuhukay talaga. O, tingnan mo. Tingnan nyo, naghuhukay pa rin. Kaya lang, yung paghuhukay kasi ni Dudu Edber, mapakinabangan eh. So ito na yung mga plastic na nalagyan na dati ng mga lupa. Kaya lang walang seedlings na walang seeds na available. So ngayon lang meron tayong ilan dito na binigay sa atin ni Dr. Toby Alan David, yung kasamahan natin sa trabaho dati na ibang bakod na. Alan, thank you. Oh, so yung gagawin natin, tutulong tayo kay Dudu Edber. I-prepare natin to. So lahat na yan na nandyan, no, yung mga buto na yan na nandun sa cacao pods, kukunin natin, ilalagay dito sa ating plastic para tumubo siya. Samahan niyo po kami. Tatlo lang kami dito, si Janjan yung videographer, si Dudu Edber pa rin yung eksperto sa paghukay. Marami ng damo eh. Nung inilagay to sa cellophane, matagal na nung inilagay ito. Kaya lang walang seeds na available. Kasama to ng mga seedlings natin na nandoon na. Magaganda na yung paglaki nila. So ito wala pa. So mayroon tayong natira na, meron tayong nagbigay na ng seeds. So hopefully lahat-lahat 'to malalagyan natin. Depende po kung hanggang saan aabot yung seeds natin. So, kailangan mong bigain para lalambot uli yung yung lupa, saka mo lalagyan ng buto. Ito kasi yung buto na to, madaling tumubo eh. Madali siya, mga 3 days lang to 4 days lumalabas na yung pinaka-ulo niya. Pag lumabas yung ulo niya, sigurado pag may ulo may buntot yon. So yung buntot dito sa ibaba, yun ang gamot or ugat. O, ilalagay natin dito. Hintayin natin, mamaya siguro baka tutubo na to. Hindi daw pwede yun, sabi ni Edber, so binago. Lagyan ng lupa. Kunin mo muna yung buto na binaon ko. Meron dyan. Kailangan to lagyan ng lupa kasi nung umulan, yung nangyari, yung lupa dito puno dati ito ng lupa. So yung ulan, sa ulan, tuloy-tuloy na ulan, yung lupa lumabas. Ito na natira. So gagawin natin, sabi ni Dudu Edber, mas maganda daw pagdagdagan ng lupa. Diba? So akala nyo si Dudu Edber sa paghuhukay lang magaling eh. Magaling din to sa pagtatanim. Ikaw na Doy, magdagdag Doy. Tulong-tulong sa gawain para mapadali yung paggawa. Madali lang ang kakao dito sa amin sa Capiz. Nung nakaraang mga 2 months na mga 2 months, may pinuntahan ako dito sa amin. Meron kasing factory ng chocolate dito sa Capiz. Iwan ko kung nagpo-produce ba talaga sana ng chocolate. Pero yung pagka-intindi ko, pinaprocess doon yung mga buto or yung seeds ng kakao. After ma-process, pinaprocess na maging tableya at saka binibinta. So yung sabi nila doon, kulang daw sa supply dito sa Capiz yung kakao, yung seeds, bihira daw. So kailangan nila additional na supply para makaproduce sila ng malaking production para po ma-meet yung demand ng market. So yun ang problema nila. So yung per kilo daw ng kakao ngayon pag fresh na kakao seeds nasa 35 to 40 pesos per kilo. Pag gusto mo daw ng magandang presyo, yung gagawin mo lang, itutuyo mo, i-ferment mo at saka ibibilad sa araw, yung per kilo na umabot daw sa 140 yung bili nila. So kahit sa 35 to 40 pesos na hindi ka na mag-ferment, hindi ka na bibilad hindi mo na patutuyuin, dadalhin mo doon, meron ka ng pera talaga. So 35 to 40 pesos. Mas mahal pa sa kaysa kopra. Yung kopra sa ngayon nag-average lang ng 26 to 28 pesos eh. Pero yung kakao nasa 35 to 40, yung labor hindi masyadong malaki yung cost of production niya. So hindi mo kailangan ng maraming tao, hindi mo kailangan bumitbit ng mabigat na produkto kasi hindi naman to kabigatan eh. Hindi mo kailangang umakyat,
Umakyat ka, mahuhulog ka. Yun ang advantage ng kakao. So yung sabi ko, focus tayo sa kakao at focus din tayo sa coconut, di ba? So kailangan lang ng tamang pag-iisip. Yun talaga ang farming market yung kailangan. Sige, patuloy po tayo. Kulang to, Doy. Dagdagan mo. Ito, dagdagan mo rin. Tumitigas yung lupa Pag matagal na siyang nailagay sa plastic, tumitigas yung lupa. Lalo na pag hindi mababasa ng ulan o ng tubig, mas lalong tumitigas siya. So kailangan mo mong gawin, babasain mo siya uli at saka pipigain mo itong plastic na to para lumambot uli yung lupa at saka mo ilalagay yung buto. So ito yung ginagawa natin. Hindi naman siya mahirap Di ba parang naglalaro ka lang kaysa tatambay ka sa kanto, wala kang mapapala. Buong maghapon tatambay ka lang. Ito kasi kahit papano merong kang mapapala. Hindi man sa ngayon, sa darating na panahon, meron ka talagang aanihin. So, diskarte lang po. Yung buhay kailangan madiskarte ka. Marunong kang mag-isip. Ano bang pwedeng mong gawin para magkaroon ka ng additional na income. Ito yung pinaka-importante, yung pagtatanim. Yung kakao, kahoy, diba? Puno siya. So yung maganda sa kakao, makatulong siya sa flooding. So may silbi siya. Kaysa mais, yung mais kasi okay naman yung mais. Pag mamais, okay rin. Kaya lang hindi sa friendly sa environment. Pwedeng magkukos ng flood yung pagmamais So kailangan mag-intercrop ng kakao or niyog sa mais. Yun ang pinakamagandang gawin ng tao para hindi po malulunod yung buong bansa ng tubig. Diba? Marami na. Umpisa lang po natin pero marami na tayong nailagay. Tubi-ibir yung caretaker dito sa area 1 natin. Maganda yung panahon. Hindi umuulan, hindi rin umiinit ng kasubrahan. So maganda yung panahon, malamig, mayroong hangin. So ito yung maganda. At lalo sa lahat, kailangan lang talagang mag-enjoy. Enjoy lang, huwag isipin ang oras. Pag oras yung binabantayan mo, uubos yung pasensya mo. Matagal pag oras yung bantayan mo Matagal yung trabaho pag hindi ka nagsasaya sa ginagawa mo. Ito yung area 1 natin. Sa mga previous ko na video, sinabi ko na mula dito sa ibaba hanggang doon sa itaas, merong kakao to. Kaya lang hindi successful yung first attempt namin ng pagtanim ng kakao. Napabayaan kasi. So ito sigurado ako na magiging positibo po yung resulta. Kasi sa ngayon kahit paano merong nagbabantay na dito, consistently pupunta tayo dito para ma-check po yung mga project natin, yung mga pinagawa natin, yung manukan, kahit paano yung manok natin malalaki na Ano na dyan natulala Kakakain lang namin ang aming pagkain na nakawala Lagyan ng lupa, nakawala Ito, wala pa to, meron na to wala pa to mga 3 to 5 days na mga 5 days lumalabas na yung pinakaulo ng cacao seeds. Mabilis lang siya. Ito yung pangdilig natin diba? Ito yung ginagamit para pangdilig ng pananim, sprinkler. Yan si Dudu Edber, naghukay na naman. Yan na yung expertise ni Dudu Edber Hukay lang, hukay. Diba? Maganda yung panahon. Ang ganda, diba? Ito yung maganda pag nasa bundok ka. Parang walang problema dito Yung mga kasama natin, may mga kasama tayo dito. Kaya lang nandun siguro sa kabila. Nandito si Rodel at saka si Angke So yung gumagawa ngayon dito sa pag-prepare ng kakao natin, ng kakao seedlings, kami lang po ni Dudu Edber. Sarap yung hangin ngayon. Yan. Kumakaway ang dahon ng niyog. Parang taong kakapay lang ng siusi. Kumakaway. Dati-rati hindi naman kumakaway.
Ngayon, kumakaway na. Parang binibigla ka ba? Walang kaway. Nagugulat ka eh. Ginugulat ka nila eh. Yung mga style na lumalabas lang pag malapit na yung eleksyon. Katulad ng mga dahon ng niyog dito, kumakaway. Humahanap na ng kakampi eh. Humahanap na ng kaibigan. Pag malapit ng eleksyon, iba na talaga yung ugali ng mga taong gustong magsilbi sa bayan daw. Ito wala kang dito pag sa pagtatanim wala kang kalaban eh. Yung politika magulo eh. Gugulo yung buhay mo doon. Wala talaga. Yung mga magkaibigan nag-aaway, magkapatid nag-aaway dahil sa politika. Dito na tayo sa pagtatanim ng kakao. Walang kalaban dito. Bakit? Kahit magnanakaw, hindi mo kalaban dito. Wala namang tao magnanakaw ng kakao eh. Yung niyog marami. Ito walang problema to. Yung mga magnanakaw, sabi nila, ano naman mapapala mo sa kakao eh. So hindi siya talaga pang-akit sa mga magnanakaw. So magtanim tayo ng kakao. Ganda yung pagtatanim kaysa politika. Yan. Tumigil na yung hangin. Hindi na kumakawa yung dahon ng niyog. Baka katatapos lang ng eleksyon. Naku. Yung tao talaga oh. Pagsamantala. Ito lang, kailangan magsaya eh. Kailangan magsaya. Napapawa yung pagod sa trabaho pag tumatawa ka eh. Ganun talaga. Yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo, parang tao din eh. Yung mga bagay-bagay na na-observe mo sa paligid mo, maihambing mo talaga sa tao. Ganun talaga. Kailangan natin kumaway kahit hindi eleksyon. Kasi tatakbo ka ng barangay kagawad. Kakaway-kaway ka na. Dati-rati hindi mo naman ginagawa yun. Diba? Masaya ang pagtatanim eh. Pag in-enjoy mo yung bagay na ginagawa mo, kahit ano pa yon, hindi talaga mahirap. Importante dyan, gumagawa ka ng isang bagay na mayroong silbi. Diba? Meron manok na kumakanta oh. Yun ang alaga kong manok, si Abandon dyan. Yan, si Abandon. Pinangalanan kong Abandon yan kasi nung ipinanganak yan, nag-iisang siso lang yan na nabuo. So yung ginawa ko, kinuha ko siya, saka inilagay ko sa ibang inahin, ayaw tanggapin. Kaya Abandon yung pinangalan ko sa kanya. So ako yung nagpalaki. Mula sisiw, pinakain ko hanggang lumaki. Ngayon matanda na siya. Matanda na pero tumanda siya na mayroong disiplina sa sarili. Tingnan mo, pag sinabi mong tumayo ka dyan, tatayo yan hanggang gabi. Maliban na kung sabihin mo yun, upo yan. Upo yan. Yan nga, yan, disiplina yan, mayroong disiplina yan eh. Hindi yan umalis. Pag sinabi mong hindi alis yan, hindi talaga alis yan. So, kailangan mo lang talagang pakainin ng gardenia. Gusto ng tinapay eh. Gusto tinapay. At saka gusto ng tinapay, malambot. Kasi sabi niya sa akin, huwag mo ako pakainin ng matitigas na tinapay. Alam mo naman wala akong ipin eh. Tama naman ah. Bakit? May ngipin ba yung manok? Walang ngipin yung manok eh. Tingnan mo, nakarinig siya oh. Tingnan mo. Smart yan na tandang eh. Yan si Abandon. Sa sobrang tapang yan, nagka-problema sa kabilang mata niya. Dahil matapang, umanap ng gulo. Nung umuwi, basag yung mukha, basag yung mata. Yan.
Oh, siya yung naghamon ng away eh. Sa tandang na pagmayari ng kapitbahay namin. Oh, sabi ko sa kanya eh, ikaw yung may kasalanan eh, paano tayo makapag-file ng kaso niyan? Ikaw yung pumunta doon eh, wala tayo sa lugar eh. Yun na lang, hindi na kami nag-file ng kaso. Diba? Mamaya tapos na to. Parang ang bilis lang. Kasi nagsasaya ka eh, nag-enjoy ka. Meron kayong update, lahat na ginagawa natin dito. Meron kayong update. Sana maging successful yung mga project natin dito. Sana pagpalain tayo. Oh, yan, mahangin na. Mahangin na naman. Mahangin na naman. Kumakaway na naman ang dahon. Itong source ng iba yung cacao beans, yung ginagawang chocolate. So baka palain tayo. Baka gagawa din tayo ng tableya sa mga panahon na meron na tayo produksyon. Sabi ng mga cacao farmers, mas malaki daw yung kita pag ikaw yung nagpa-process ng seeds mo kaysa ibibenta mo yung seeds. So titingnan natin. Sana matupad yung plano natin at saka magiging successful yung plano natin. Makakapag-provide ka ng trabaho sa iba. Kailangan talaga yung balanse dapat eh. Pag ikaw ay meron kang pwedeng ipamigay, trabaho for example, dahil meron kang lupain, so kailangan mo talaga mag-provide ng work sa iba. Ganon yung buhay. Hindi pwede na ikaw lang yung mabubuhay, yung kapwa mo. Meron kang trabaho, yung kapwa mo walang trabaho. O si Dudu Edber kahit paano may trabaho. Nagsasaya naman daw siya dito sa bundok eh. Kahit wala daw siyang asawa, okay lang. O, kasi yung asawa niya daw busy pa sa ngayon. Ay merong trabaho din si misis ni Dudu Edber eh. Na-miss niya na daw yung misis niya. Minsan umiiyak to eh. Kanina lang umiiyak. Kita ko siya naghihiwa kasi ng sibuyas. Hindi na umiyak sa dahil sobrang miss na yung asawa niya. Umiyak sa dahil sa sibuyas. Malamig no, malamig. September na ngayon eh. Diba? Bear months na. Umpisa na ng bear months. September na eh. Sana magiging maganda yung Christmas natin sa ngayon. Ngayong 2023. Saan ka mag-Christmas doy? Dito rin? Kasama si Abandon. Okay. May mga kambing pa naman tayo dun sa baba eh. Tayo na lang mag-celebrate ng Christmas. Baka pagdating namin dito, nag-celebrate ka ng Christmas pero pinatay mo yung kambing at saka mga manok dito ah. Wala pong sabi na ihanda mo sila sa Christmas. Sama-sama kayong mag-celebrate ng Christmas, sabi ko. Dapat klaro eh. Hirap na. Marami na, di ba? Nasa more than 100 na siguro. Pag nagkaroon na to ng bunga, yung 100 na to, malaki yung maiambag nito sa income. Extra income yan eh. Kailangan mong magtanim kasi lumilipas yung panahon eh. Tumatanda tayo for retirement na to eh. Yung plano ko for retirement. Banang araw pag nag-retire tayo, dito tayo sa farm. Meron tayong 4 na areas eh na kailangan nating pagtuunan ng pansin. So sana magiging okay pa yung kondisyon ng pangangatawan natin pagdating ng panahon na yun. Mabait si Lord sa mga taong mabait. Mabait si Lord sa taong mabait. Galit si Lord sa mga taong mainggit. Yung inggitiro dyan. Tama na yan. Hindi kayo magiging happy niyan. Enjoy lang tayo. Kailangan nating magtrabaho. Kailangan nating pagtuunan ng pansin yung trabaho natin. Yun lang. Huwag mo nang gawin yung dapat na hindi mo gawin. Lahat dapat ay magsipag. Diba? Mainit na. Sumisikat na yung araw. Mamaya, gabi na naman. Si Dodo Edber sa shot mamaya. Meron akong dala kay Dodo Edber eh.
Matagal daw siya hindi nakainom ng gatas, Doy, gatas. Gusto niya na daw maglasing mamaya eh. Mga 3 years lang to, 4 years. Hindi matagal yung paghihintay mo pag kakao itanim mo. So isipin mo, kahit mag 40 pesos per kilo lang ha, wheat beans yun. Ang ibig sabihin, hindi dried. Mas maganda yung presyo kaysa niyog, kaysa kopra. At saka hindi nakakapagod yung pag-harvest. Hindi mo kailangang lumakyat eh. O, pipitasin mo lang. Abot kamay yung bunga eh. Yung niyog ganun din pag dwarf. Kaya yung proseso ng pagkukupra ang tagal at saka nakakapagod. Ito pag harvest mo, wheat beans lang dadalhin mo doon sa buyer. Dito mismo sa Capiz mayroong buyer eh. Sana tatagal yung factory doon ng tabliya para yung market tuloy-tuloy. Opportunity yun eh. Pag mayroong mga ganun na mga negosyo sa paligid mo, opportunity yun. Magagama pakinabangan mo. Pag farmer ka lalo. Diba? Pag nagtatanim ka, anuhin mo yung cacao beans pag walang market, pag wala kang mapagbintahan. Kasama na natin ngayon si Rodel at saka si Angke. Yung geographer natin si Janjan pa rin. Si Dudu Edber may inutos tayo, may ginagawa doon sa kabila. Yung gagawin natin ngayon, yung mga cacao seedlings na nandito sa ilalim, dadalhin namin doon sa itaas kasi gagamitin yung kuprahan natin. Nandito yung mga ibang seedlings natin na kakao. Yung ibang seedlings, ito. O, yan. Malalaki na. Kailangan kunin dito, dalhin doon sa itaas. Kasi pag hindi to makukuha, baka po malanta pag nagluto ng kupra. Kasi sa susunod na araw, magkukupra na eh. Magluluto ng kupra. Kung kailangan ng tulong ni Rodel at saka ni Angke, hindi na to namin kaya nag-doider eh. So, hakutin to, pupunta doon, para hindi po masisira yung ating seedlings. Marami dito na marami to, nasa 300 siguro to. Estimate ko mga 300 or 200. Maganda yung paglago ng seedlings na nandito kaysa doon eh. Kailangan natin ilipat doon. Kasi yung kuprahan natin nandito sa ibaba. Pag simula na magluto ng kupra, yung mangyayari dito, yung init dito pupunta doon, malalanta yung pananim natin. So hindi siya mapakinabangan na. Masisira siya yung sayang yung pagod at saka yung ating gastos. So kukunin namin to. 3 kami. Si Angke, saka si Rodel. Malaki na. Mga 1 buwan pa siguro, pwede na to ma-transplant. Dito natin ilalagay sa ating nursery. Dito natin palalakihin. Saka i-transplant pag tama na yung laki at gulang. Ita-transplant natin. Ito siguro. Ito mo natin ilagay. Ito na yung mga kaibigan natin. Mga bababait ito. Mga masisipag. Diyan ka lang dyan. Relax ka lang dyan. Kami nang bahala dito. Malaki na ito. Malaki na. Malaki na siya. Mga 1 buwan mula ngayon, itatanim na natin to sa ilalim ng maniyog. Banatan mo, Odel. Banatan mo, Angke. Maraming damo eh. Mga hindi na buo, kunin lang sa lagyan ng bagong buto. Ito walang hindi na buo. Yung buto, ito namatay. Namatay kasi walang tubig. Hindi na binyagan. Atin lagyan to ng bagong buto. Mabilis lang lumaki yung kakao eh. Yung mga aso, pasaway oh. Nalaruan nila yung kakalagay lang sa plastic. Yung aso yan ni Dudu Edber eh. Si Rodel at saka si Angke, mabilis eh. Lalo na pag nandito ako. Pag wala ako, bagal-bagal eh. Ito yung pagpa-farming. Pag naitanim na to, mag-aantay ka lang naman eh. Mga 3 years siguro. Kahit mag 4 years pa, okay na yun. Kesa wala kang mapapala. Lilipas yung panahon, wala kang mapapala pag hindi ka tumanim. Pag may lupa ka, taniman mo. Diba, Del? Si Rodel, mahilig dito magtanim eh.
Kaya lang walang lupa. Oh, yung manok ko, nakakain ng insekto. Ang sarap siguro. Kinain niya ng buo. Gagamba yata yun. Kinain niya si Gagamboy. Maraming damo to nung nakaraan eh. Kahapon yata kunan ko to ng damo eh. Kunin natin yung walang yung hindi na buo. Nalagyan na to, may mga buto na to. Ito yung hindi pa, yung gagawin natin, lalagyan to ng mga buto. Meron pa dito mga buto eh, mga extra na buto. Hindi pa natin na ubos na lahat-lahat na itanim. So lahat-lahat na buto na meron tayo dito, kailangan natin ilagay sa plastic na may lupa para next day or next week mabubuo na siya. Antayin lang natin doon si Rodel. Natulong tayo muna. O kunti na lang. Naubos na ni Rodel tsaka ni Angke. Yung mga naiwan, mga plastic na walang nabuong buto. So pwede pa to, pagkinabangan pa to mga plastic. Kasi meron lupa, meron plastic, kailangan lagyan mo lang ng buto. Yung problema, yung buto. Kaysa yung mahirap na yung manap ng buto ng kakao. Kasi hindi raw season sa ngayon. Hindi pa hinog yung mga kakao sa ngayon. Merong mga kakao na nagkakaroon na ng bunga sa ngayon. Pero hindi pa hinog. Kailangan hintayin para huminog at saka harvestin at saka lalagay doon sa plastic para tumubo. Malapit na lang to. Nandun pa si Angke. Wala dito si Butsoy. Si Butsoy kasi nasa business trip eh. Ito pa yung mga buto natin. Cacao pods. Ito yung mga cacao pods. Sa 5 na lang. Tinignan natin kung okay pa to. Oh, hindi na to. Ito pwede. Mukhang na-overripe kasi. Ito pwede to. Iwan ko ito. Pwede rin. Ito. Ubos ng hakutin yung lahat-lahat. Magpapatulong tayo kina Rodel at saka kina Angke na maglagay ng buto. Saan natutubo? Yung dagdag sa seedlings natin. Kailangan natin kasi dito mga 3,000 siguro. 2,000 to 3,000. Kahit 2,000 lang. Kasya dito. Ito yung mga manok natin, oh. Malaki na. Pwede na pang tulayan. Masarap kumain ng hindi nako na manok eh. Yung iba kasi kumakain ng manok pero yung manok hindi sa kanila. Ayos. Diba? Dali lang. May pakinabang tong ginagawa natin. Hindi pa sa ngayon, bandang huli. Makikita mo talaga yung resulta ng pagod. Ilang piraso lang ng buto yung natira. Maubos to. Ilan lang to? Maubos na to mamaya. Mga nasa 5 lang siguro. So ubusin na namin to. Saka magdaragdag na kami pag mayroon ng additional na buto na dumating. So hanggang dito lang po muna tayo. Hanggang sa muli. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong patunood. Ito ang BOF TV.